Pawis na malamig ang gumapang sa batok ni Ricardo habang mahigpit niyang hawak ang manibela ng inuupahang Toyota Vios. Ang luma at gasgas na manibela ay malayo sa kinis ng katad ng kanyang Porsche na ngayon ay ligtas na nakatago sa garahe ng kanyang penthouse sa Bonifacio Global City. Dito sa loob ng kotseng amoy air freshener na pampubliko, hindi siya si Ricardo de la Vega, ang kinikilalang tagapagmana ng De La Vega Holdings. Dito siya lang si Carlos. Isang hamak na ride-hailing driver na may suot na kupas na baseball cap at peking profile sa isang app. Isang kabaliwan ang lahat ng ito. Isang plano na isinilang mula sa mga gabing hindi siya mapakali sa mga pagkakataong ang mga ngiti ng kanyang nobyang si Catherine ay tila hindi umaabot sa mga mata nito. Masyado ka lang nag-iisip, Ricardo, sabi niya sa sarili habang pinupunasan ang namumuong pawis sa kanyang noo. Magugustuhan niya ang sorpresang to. Nakahanda na ang lahat para sa gabing ito. Ang reservation sa pinakamahal na restaurant, ang mga kandila at ang sing-sing na may diamanteng, matagal nang hinihiling ni Catherine, nakatago sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang perpektong gabi para sa isang perpektong proposal. Ngunit sa ilalim ng pananabik, may isang kaba na kumukurot sa kanyang dibdib. Isang takot na baka sa paghuhubad niya ng katauhang milyonaryo, ang makikita niya kay Catherine ay isang estrangherong hindi niya kailanman nakilala. Huminga siya ng malalim at sinulyapan ng sarili sa rearview mirror. Ang mukha ni Carlos, bahagyang magulo ang buhok, na natatakpan ng sombrero, may kaunting anino ng balbas na sadya niyang hindi inahit ng 2 araw. Sapat na para hindi siya makilala sa isang tingin. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ninong at business mentor, si Don Andres. Sa malawak na opisina nito, natanaw ang buong syudad, binalaan siya ng matanda. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto-iho. Paalala ni Don Andres habang pinapaikot ang baso ng brandy sa kanyang kamay. Kilalanin mong mabuti ang babaeng pakakasalan mo. Hindi ang yaman niya, hindi ang ganda niya, kundi ang puso niya kapag walang nakatingin. Ang mga salitang iyon nandiyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang kahibangang ito. Gusto niyang makita si Catherine nang walang maskara, hindi bilang ang perpektong nobya ng isang bilyonaryo, kundi bilang isang ordinaryong pasahero sa kotse ng isang ordinaryong driver. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono at isang pangalan ang lumitaw sa screen, Passenger Catherine, 2 minutes away. Lumunok si Ricardo. Ito na. Dito magsisimula ang pinakamahalagang gabi ng kanilang buhay o ang katapusan ng lahat. Eksaktong 2 minuto, bumukas ang pinto sa likuran. Isang alon ng mamahaling pabango Chanel No. 5, ang paborito niya ang pumuno sa maliit na espasyo ng kotse kasabay ng pagpasok ni Catherine. Perpekto ang ayos nito mula sa makintab na buhok hanggang sa suot na designer dress. Pumasok ito nang hindi man lang tumitingin sa driver's seat abala sa kausap sa telepono. I don't care about the logistics, Patrick. Just get it done. Matalas ang boses nito, ang tono na madalas niyang marinig kapag kausap nito ang mga empleyado sa kumpanya. I need those funds transferred by tomorrow morning. Walang palya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Nasa business mode na naman ang mahal ko. Naisip niya, hindi na siya makapaghintay na makita ang gulat sa mukha nito kapag inihayag niya ang kanyang sorpresa. Magandang gabi, ma'am. Saan po tayo? Tanong niya sinadyang gawing medyo magaspang at formal ang kanyang boses. Hindi pa rin tumingin si Catherine. Nag-type ito ng address sa kanyang telepono bago sumagot ng walang emosyon. Acacia Avenue 120 at pakibilisan may hinahabol akong dinner. Pagkatapos ay katahimikan. Ang ma'am at ang utos ay tumusok sa puso ni Ricardo. Ganito ba siya kapag hindi niya alam na siya ang kasama? Ang Catherine na kilala niya ay malambing tatawagin siyang love. Hahalikan siya sa pisngi. Ang babaeng nasa likod niya ngayon
ay malamig dominante at parang diring-diri sa mundong ginagalawan ng mga ordinaryong tao. Isang malungkot na balad ang tumutugtog sa radyo, isang malupit na kabalintunaan sa namumuong tensyon sa loob ng sasakyan. Bawat metro na tinatakbo ng kotse ay parang isang hakbang palayo sa pangarap na binuo niya. "Sandali," sabi ni Catherine sa kausap sa telepono. "I'll put you on speaker." Ang hirap mag-text habang kausap ka. Isang click. At pagkatapos isang boses ng lalaki ang pumuno sa kotse. Isang boses na pamilyar kampante at may halong panunuya. "Hey babe, kumusta ang mahal mo? Napagod ka na bang magpanggap?" Naniga si Ricardo sa kanyang upuan. Ang mga kamay niya sa manibela ay naging kasing lamig ng yelo. Ang pangalang Patrick, ang business associate na ipinakilala sa kanya ni Catherine, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na bilang kasosyo sa negosyo, kundi bilang isang ahas. Narinig niya ang mahinang tawa ni Catherine, isang tunog na dati musika, sa kanyang pandinig. Ngunit ngayoy parang tunog ng nababasag na salamin. "Hush!" Saway niya sa lalaki, pero may kilig sa kanyang boses. "Tumahimik ka nga. Baka marinig tayo ng driver." Hindi nila alam na ang driver na minamaliit nila ay ang sentro ng kanilang pinag-uusapan. Hindi nila alam na sa bawat salitang bibitawan nila ay unti-unti nilang dinudurog ang puso ng lalaking nagmamaneho patungo sa sarili nitong impyerno. Ang gabi ng sorpresa ay naging isang gabi ng katotohanan, isang katotohanang masakit at hindi niya kailanman inasahang marinig. Ang bawat salita ni Patrick ay parang punyal na bumaon sa dibdib ni Ricardo. Namanhid ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang muka. Ang hangin mula sa aircon na kanina'y nagbibigay ginhawa ay ngayoy parang nanunuot na lamig na bumabalot sa kanyang kaluluwa. "Babe, huwag kang mag-alala." Narinig niyang sagot ni Catherine sa kausapang boses ay puno ng paglalambing na kailanman ay hindi nito ipinaramdam sa kanya sa mga sandaling sila lang dalawa. "Konting tiis na lang ito. The old fool Don Andres is getting suspicious. Kailangan na nating bilisan. Konting tiis." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ricardo. Ang 3 taon nilang relasyon, ang mga pangarap na binuo nila, ang pag-ibig na inakala niyang totoo, lahat ay isang konting tiis lamang para kay Catherine. "Nakuha mo na ba ang pirma niya para sa kondo sa Tagaytay?" Tanong ni Patrick. Ang boses ay tila negosyanteng nagsasara ng isang deal. "Of course," may pagmamalaking sagot ni Catherine. "Last week pa. He's so gullible. Sinabi ko lang na surprise gift ko sa kanya for our anniversary, pumirma agad. Hindi man lang binasa ang mga dokumento. The title is already under my name." Nagtawanan sila. Isang tawang puno ng pangungutya na dumudurog sa bawat hibla ng pagkatao ni Ricardo. Ang kondo na yon, iyon ang lugar kung saan unang sinabi ni Ricardo na mahal niya si Catherine. Ngayon, ang lugar ng kanilang masasayang alaala ay simbolo na ng kanyang katangahan. "Good. What about the offshore account? Nailipat mo na ba ang pondo?" 50% done, sagot ni Catherine habang maririnig ang pag-type sa kanyang telepono. "He gave me power of attorney over some of his corporate accounts. Akala niya para sa future investments natin. Ang hindi niya alam, ang future na tinutukoy ko ay sa ating dalawa, Patrick." Hindi na makahinga si Ricardo. Ang bawat revelasyon ay mas malala kaysa sa nauna. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang masusing kalkuladong plano para sirain siya, para nakawan siya ng harapan habang binubulag siya ng pekeng pagmamahal. Sinulyapan na niya ang rearview mirror. Nakita niya ang refleksyon ni Catherine. Kalmado ang muka ay bahagyang nakangiti habang nakikipag-usap sa lalaking sumisira sa kanilang relasyon. Nag-retouch pa ito ng kolorete sa labi na parabang ang pag-uusapan ng pagtataksil ay isang ordinaryong bagay lamang.
Bakit mo pa kasi pinapatagal? May pagnanasang tanong ni Patrick. Iwanan mo na ang kawawang yon. Sumama ka na sa akin. Natahimik si Catherine saglit. Tumingin ito sa bintana, sa mga kumikikinang na ilaw ng syudad na kanilang dinadaanan. Nang muli itong magsalita, ang boses nito ay bumaba naging malupit at puno ng pagkasuklam. Si Ricardo isa siyang kawawang bata na naghahanap ng kalinga. He's desperate for affection, kaya madaling mauto, nakakaawa sabi nito, at ang salitang nakakaawa ay tumatak sa isipan ni Ricardo na parang markang bakal. Pero si Patrick, ikaw ang tunay na lalaki. You know what you want and you take it. Hindi tulad niya na laging nagtatago sa anino ng kanyang yaman. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang pera, hindi ang mga ari-arian, kundi ang katotohanang ang pagtingin sa kanya ni Catherine ay hindi pagmamahal, kundi awa. Ang kanyang pagiging mahina, ang kanyang pagiging bukas sa damdamin. Ang mga bagay na akala niya'y nagustuhan nito sa kanya ay iyon pala ang mga kasuklam-suklam sa paningin nito. Ang singsing sa kanyang bulsa ay tila naging isang mabigat na bato, isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang gabi ng proposal ay naging gabi ng kanyang pagluluksa. Malapit na, bulong ni Catherine sa telepono. Kapag napirmahan na niya ang huling dokumento, tapos na ang laro, magiging atin na ang lahat. Biglang nagsalita ang boses mula sa GPS. You have arrived at your destination. Agad na ibinaba ni Catherine ang tawag. Okay, gotta go. See you later. Parang walang nangyari, kinuha niya ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng ilang pirasong ₱100, kinusot ito at basta na lang inihagis sa front passenger seat. Keep the change. Sabi nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya bago buksan ang pinto at lumabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang putok ng baril sa nakakabinging katahimikan. Naiwan si Ricardo nakaupo, nakatitig sa kawalan. Ang amoy ng pabango ni Catherine ay naiwan sa loob ng kotse, isang malupit na paalala ng babaeng minahal niya at ng estrangherong kakatapos lang siyang ilibing ng buhay. Ang makina ng kotse ay patuloy na umaandar, ngunit para kay Ricardo, ang mundo niya ay biglang huminto. Nang gabing iyon, nagmaneho si Ricardo na parang isang multo sa mga kalsada ng Maynila. Ang mga nagkikislapang ilaw ng BGC na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay isa na lamang mahabang guhit ng mga kulay na lumalabo sa kanyang mga mata. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging gusto niya ay lumayo-lumayo sa penthouse na puno ng kasinungalingan, lumayo sa pangalang Ricardo de la Vega na ngayoy katumbas ng katangahan. Paulit-ulit na nag-vibrate ang kanyang personal na telepono sa passenger seat. Mga mensahe mula kay Catherine. Where are you, love? The reservation is in 30 minutes, Ricardo. This isn't funny. Answer my call. I'm getting worried. Please just tell me you're okay. Ang bawat pag-vibrate ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat salita ng pag-aalala ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Hinablot niya ang telepono, isang mamahaling aparato na naglalaman ng kanyang buong buhay, ng kanyang mga contact, ng kanyang mga alaala. Sa isang iglap ng galit at pait, ibinaba niya ang bintana ng kotse at ibinato ito ng buong lakas sa kadiliman ng sieve. Wala siyang narinig na tunog ng pagbasag. Nawala na lang ito, tulad ng kanyang tiwala, tulad ng kanyang pag-ibig. Sa sumunod na mga araw, tuluyan siyang naging si Carlos. Ang kanyang unang gabi ay ginugol niya sa isang madilim na parking lot sa Pasig. Ang upuan ng driver ang naging kanyang kama. Ang manipis na jacket ang naging kanyang kumot. Ang kanyang mga unang almusal ay hindi na sa mamahaling cafe, kundi sa isang karinderya, sa kanto, isang mangkok ng mainit na pares at isang platong kanin. Kinakain niya habang pinapanood ang pagmamadali ng mga taong papasok sa trabaho. Binuksan niya ang ride-hailing app.
sa pekeng teleponong binili niya. Araw-araw, tumatanggap siya ng mga biyahe. Ang pagmamaneho ay naging kanyang gamot. Ang monoton na boses ng GPS, ang ritmikong tunog ng signal light, ang walang katapusang traffic sa EDSA, ang mga ito ang nagpapanatili sa kanyang isip na abala, malayo sa mga alaala ng pagtataksil. Ang mga pasahero niya ay iba-iba. Mga estudyanteng nagtatawanan, mga empleyadong nagrereklamo sa kanilang mga boss, mga inang may dalang mabibigat na pinamili. Lahat sila'y pumapasok at lumalabas sa kanyang kotse, mga estrangherong walang alam sa kanyang tunay na pagkatao. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kapayapaan sa pagiging invisible. Dito, hindi siya si Ricardo de la Vega, ang milyonaryo. Siya lang si Carlos, ang driver na may maikling sagot at mga matang laging nakatuon sa daan. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit at masikip na apartment sa isang looban sa Quezon City, ang mundo ni Mia ay umiikot sa ibang uri ng pagmamadali. Ang hangin sa kanilang munting sala ay pinaghalong amoy ng Vicks Vaporub at ng nilulutong sinaing. Dahan-dahan niyang ginising ang kanyang lola, si Rosario, na mahimbing na natutulog sa isang lumang papag. "Lola, gising na po," bulong niya habang marahang hinihimas ang likod ng matanda. "Oras na po para sa gamot ninyo." Idinilat ni Lola Rosario ang kanyang mga mata malabo at tila naghahanap ng pamilyar na mukha. "Elena anak, ikaw ba yan?" Isang maliit na kirot ang naramdaman ni Mia sa kanyang puso gaya ng dati. Si Elena ang kanyang yumaong ina. Ngumiti na lamang siya. "Ako po ito, Lola. Si Mia." Tinitigan siya ng matanda ng ilang segundo bago unti-unting luminaw ang paningin nito. "Ah, Mia, apo ko. Pasensya ka na anak. Ang iyong ina, ang laging gumigising sa akin dati." "Okay lang po, Lola," sagot ni Mia habang inaalalayan itong umupo. "Halika na po, inihanda ko na ang almusal ninyo." Ang buhay ni Mia ay isang walang katapusang pag-juggling. Sa umaga, isa siyang katulong sa isang maliit na butika. Sa gabi, isa siyang tagasilbi sa isang abalang bar. Lahat ng ito para lang mapunan ng kanilang pang-araw-araw na gastos at higit sa lahat ang mahal na gamot ni Lola Rosario para sa Alzheimer's nito. Habang pinapakain niya ang kanyang lola, nagsimula na naman itong magtanong. "Nasaan ang tatay mo? Hindi na naman ba umuwi kagabi?" Lumunok si Mia. 10 taon nang pumanaw ang kanyang ama. "Nag-out of town po, Lola. May mahalagang trabaho." Ito ang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi para hindi na ito malungkot. Pagkatapos kumain, inayos ni Mia ang kanyang sarili para sa kanyang night shift. Tiningnan niya ang sarili sa basag na salamin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Kailangan niyang maging matatag para sa kanilang dalawa. Nang akmang aalis na siya, may napansin siyang isang puting sobre na isinuksok sa ilalim ng kanilang pinto. Kinuha niya ito. Nang buksan niya, nanlamig ang kanyang buong katawan. Final notice of eviction. 2 buwan na silang huli sa bayad sa upa. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang kanyang pitaka. Ang laman, 2 lupi-luping 100 piso at ilang barya. Hindi sapat. Hindi man lang aabot sa pang-1 buwan. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang pagod at pag-aalala ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Kailangan niyang magtrabaho. Pinunasan niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata, huminga ng malalim, at kinuha ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Binuksan niya ang ride-hailing app. Kailangan niya ng masasakyan papunta sa bar. Nag-type siya ng kanyang destinasyon. Searching for a driver. Ilang sandali pa, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen, isang pangalan na magiging simula ng pagbabago sa kanyang buhay.
Driver Carlos. Toyota Vios ABC 123. Arriving in 3 minutes. 3 minuto. Iyon lang ang panahong ibinigay kay Mia para suklayin ang kanyang buhok, ayusin ang gusot sa kanyang uniforme at itago ang sobre ng eviction notice sa ilalim ng unan ni Lola Rosario. Bago siya lumabas, humalik muna siya sa noo ng natutulog na matanda. Babantayan po kayo ni Aling Nena Lola. Bulong niya. Babalik po ako agad. Paglabas niya sa masikip na eskinita, natanaw niya agad ang isang kulay pilak na Vios na naghihintay sa kanto. Huminga siya ng malalim pilit na iwinawaksi ang bigat ng kanyang mga problema at binuksan ang pinto sa likuran. Good evening po. Sa The Crossroads Bar po sa Timog. Sabi niya kasabay ng isang pagod na buntong hininga na hindi niya napigilang kumawala. Ang driver, isang lalaking naka-baseball cap na bahagyang nakatakip sa muka ay tumangulang at nagsimulang magmaneho. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog lang ng radyo at ang ugong ng makina ang maririnig. Si Ricardo o Carlos ay nakatuon ang tingin sa daan, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa babaeng nasa likod niya. Nakita niya sa rearview mirror ang refleksyon nito, isang dalagang mukhang pagod, ang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, ngunit tila walang nakikita. May isang pamilyar na kalungkutan sa mga mata nito na naramdaman din niya sa kanyang sarili. Mukhang pagod po kayo, ma'am, sabi ni Ricardo bago pa man niya mapigilan ang sarili. Ang boses niya ay medyo magaspang, hindi sanay sa pakikipag-usap. Nagulat si Mia. Madalas ang mga driver ay hindi nagsasalita, maliban kung tatanungin. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita ang mga mata ng driver na nakatingin sa kanya. Opo. Medyo mahaba lang po ang araw. Sagot niya kasabay ng isang pilit na ngiti. 2 po kasi ang trabaho ko. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Siguro dahil sa pagod o siguro dahil ang katahimikan sa kotse ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang mga problema. 2 trabaho ulit ni Ricardo, ang interes ay napukaw. Mahirap yan. Kailangan po sabi ni Mia at bigla na lang, ang mga salita ay nagsimulang dumaloy mula sa kanya. May inaalagaan po kasi akong lola. May sakit po siya kaya kailangan ng panggamot. Ako na lang po ang kasama niya sa buhay. Walang pagrereklamo sa boses ni Mia, tanging isang simpleng paglalahad ng katotohanan. Humanga si Ricardo. Sa mundo kung saan ang lahat tulad ni Catherine ay nag-iisip lang sa sarili, narito ang isang babaeng isinasakripisyo, ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang lola ko. Pagpapatuloy ni Mia na tila gumaan ang loob sa pagkakaroon ng mapagsasabihan may Alzheimer's po siya. Minsan nakakalimutan niya kung sino ako, pero may mga araw naman na naaalala niya lahat. Yung mga araw na yon, yun ang nagbibigay sa akin ng lakas. Natahimik si Ricardo. Naalala niya ang kanyang sariling lola na yunimao ilang taon na ang nakalipas. Siya ang nag-iisang tao sa kanyang pamilya na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal, malayo sa usapan ng negosyo at mana. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon ng pagtataksil, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay maliban sa sakit at galit. Naramdaman niya ang simpatiya. Nagsimulang umambon. Ang mga patak ng ulan ay marahang tumama sa windshield na lumikha ng isang payapang tunog. Pasensya na po kuya. Biglang sabi ni Mia na tila napagtanto na masyado na siyang maraming naikwento. Nagdrama pa po ako sa inyo. Okay lang. Mabilis na sagot ni Ricardo. Minsan kailangan din nating maglabas ng sama ng loob. Dumating sila sa The Crossroads Bar. Inabot ni Mia ang kanyang bayad. Nang akmang isusukli na ni Ricardo, pinigilan siya nito. Keep the change na po kuya, sabi ni Mia. Salamat po sa pakikinig. Bumaba si Mia at mabilis na pumasok sa bar. Naiwan si Ricardo, hawak ang sobrang 20 pesos. Isang maliit na halaga para sa kanya noon, ngunit ngayon, mula sa isang taong mas nangangailangan pa kaysa sa kanya ito,
ay parang isang kayamanan. Sa sumunod na mga gabi, isang bagong gawain ang idinagdag ni Ricardo sa kanyang routine. Bandang 6:00 ng gabi, lagi siyang nag-aabang ng biyahe sa lugar malapit sa apartment ni Mia. Umaasa. Sa ikatlong gabi nagbunga ang kanyang paghihintay. Muling lumitaw ang pangalan ni Mia sa kanyang app. Nang pumasok si Mia sa kotse, agad siyang napangiti. Kuya Carlos, kayo na naman po. Ang liit nga naman ng mundo. Sa pagkakataong yon, dala ni Mia ang isang supot ng pandesal. Nag-almusal na po kayo? Tanong niya. Heto po, bagong luto pa. Inabutan niya si Ricardo ng isang mainit na pandesal. Nag-alinlangan si Ricardo saglit bago ito tinanggap. Habang kinakain ang simpleng tinapay, naramdaman niya ang isang init na kumalat sa kanyang dibdib. Isang init na hindi nagmula sa pagkain, kundi sa simpleng kabaitan ng dalaga. Salamat, sabi niya, at sa pagkakataong ito, hindi niya napigilang ngumiti. Naku, wala po yon, sagot ni Mia habang masayang ngumunguya. Alam na niyo po, kayo lang ang driver na hindi nagrereklamo sa traffic. Lahat sila puro init ng ulo. Kayo tahimik lang. Tumingin si Ricardo sa rearview mirror at nakita ang mga mata ni Mia na nakangiti. Isang ngiting totoo, walang halong pagkukunwari. Isang ngiti na nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na mundong kanyang ginagalawan. Sa biyaheng iyon, napansin niya ang isang maliit na butas sa sapatos ni Mia. Napansin niya kung paano ito humuhuni ng isang lumang kanta kapag tumutugtog sa radyo. Napansin niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit pati na rin ang hindi matatawarang pag-asa. Nang ihatid niya si Mia sa bar, naramdaman ni Ricardo ang isang kakaibang lungkot. Gusto pa sana niyang makipagkwentuhan. Gusto pa sana niyang manatili sa maliit na mundong iyon, sa loob ng kanyang kotse kung saan ang mga problema ay pansamantalang nawawala at ang tanging mahalaga ay ang simpleng koneksyon sa pagitan ng dalawang estranghero. Habang pinapanood niya si Mia, napapalayo na pagtanto ni Ricardo na sa loob ng ilang araw na pagtatago sa wakas ay may isang bagay siyang natagpuan. O mas tamang sabihin, may isang tao siyang natagpuan. Isang taong nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at sakit, may kabutihan pa ring natitira sa mundo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagnanasang muling maging bahagi nito. Ang penthouse ni Catherine ay malamig at tahimik, isang malawak na espasyo ng salamin at bakal na tanaw ang buong syudad. Ngunit ang karangyaan sa paligid niya ay hindi makapapawi sa lumalaking inis sa kanyang dibdib. Isang linggo ng parang bulang naglaho si Ricardo. Hindi ito sumasagot sa tawag sa text o sa email. Ang kanyang mga bank account ay hindi nagagalaw. Incompetent fools! Sigaw niya sa kanyang personal assistant sa telepono. How can a man as high profile as Ricardo de la Vega just vanish? Hanapin ninyo siya. Ibinagsak niya ang telepono sa mamahaling sofa. Naglakad siya patungo sa bintana, hawak ang isang kopita ng alak. Hindi ito pag-aalala para sa kaligtasan ni Ricardo. Ito ay takot. Takot na ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang masusing plano ay gumuho bago pa man niya makuha ang huling piraso ng kayamanan. May mali. At kailangan niyang malaman kung ano yon. Kinuha niya ang isang calling card mula sa kanyang drawer. Isang pribadong investigador na kilala sa pagiging marumi ngunit epektibo. Oras na para gamitin ang kanyang sariling pera para hanapin ang lalaking pag-aari na sana niya. Habang si Catherine ay nagpapakawala ng kanyang galit sa karangyaan, si Ricardo naman ay nakahanap ng kapayapaan sa mga simpleng bagay. Ang mga gabi niya ay hindi na kumpleto kapag hindi niya nasasakay si Mia. Ang kanilang mga biyahe ay naging isang ritual, isang ninakaw na sandali na pareho nilang inaabangan. Nalaman niya na paborito nitong inumin ang kapeng barako, walang asukal pampagising sa kaluluwa. Sabi nito, isang umaga bago niya ito sunduin, dumaan siya sa isang maliit na tindahan at bumili ng isang termos
na puno ng mainit na kape. Nang pumasok si Mia sa kotse agad na napansin ang amoy. Wow, ang bango, nagkakape po pala kayo, Kuya Carlos? Hindi sumagot si Ricardo. Itinuro lang niya ang termos na nakalagay sa cup holder. Para sa'yo, sabi niya. Nakita niya ang gulat at tuwa sa mukha ni Mia. Naku, totoo po. Paano niyo nalaman? Kumuha ito ng isang baso at nagsalin. Grabe ang sarap. Tamang-tama sa puyat anding. Salamat po. Ang simpleng pasasalamat na iyon, ang sinserong ngiti sa mga labi nito ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong multimilyong deal na isinara niya sa kanyang buong buhay. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Ricardo na nagbibigay ng mamahaling regalo para makakuha ng pabor. Siya si Carlos na nagbigay ng kape para lang mapasaya ang isang kaibigan. Ang kanilang mga kwentuhan ay lumalim. Naikwento ni Mia ang tungkol sa good days ni Lola Rosario, kung saan naaalala nito ang mga lumang kanta at nagluluto sila ng paborito niyang adobo. Naikwento rin niya ang bad days kung saan hindi na siya nito nakikilala at tinatawag siyang estranghero sa sarili nilang bahay. Pero okay lang, sabi ni Mia habang nakatingin sa mga ilaw ng kalsada. Kahit sa mga panahong yon, alam kong andoon pa rin siya. Kailangan ko lang siyang hintayin na bumalik. Sa mga kwentong yon, nakita ni Ricardo ang isang uri ng katatagan na hindi niya kailanman nakita kay Catherine. Isang pag-ibig na walang kondisyon, isang pag-ibig na hindi sumusuko. At sa bawat araw, lalo siyang napapalapit kay Mia habang lalo niyang kinamumuhian ang babaeng minsan niyang tinawag na mahal. Isang gabing maulan at malakas ang hangin habang pauwi na sila, biglang umubo ang makina ng Vios. 2 beses, 3 beses. Bago tuluyang namatay sa gitna ng isang madilim na kalsada sa Cubao. Naku, anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Mia. Sandali lang, sabi ni Ricardo, sinubukang i-start muli ang kotse ngunit wala. Tanging isang mahinang tunog ng pag-click lang ang naririnig. Bumaba si Ricardo sa gitna ng malakas na ulan. Binuksan niya ang hood ng kotse kahit na limitado lang ang kanyang kaalaman sa makina. Agad siyang nabasa. Mula sa loob ng kotse, pinanood siya ni Mia, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Ricardo, sa loob basang-basa at nabigo. Ayaw talaga, sabi niya, habang pinupunasan ang tumutulong tubig sa kanyang mukha. Kailangan na nating tumawag ng tulong. Habang naghihintay sila ng tow truck, nabalot sila ng katahimikan. Tanging ang malakas na patak ng ulan sa bubong ng kotse ang maririnig. Pasensya ka na sa abala basag ni Ricardo sa katahimikan. Umiling si Mia. Kinuha niya ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bag at inabot ito kay Ricardo. Okay lang po. Hindi niyo naman kasalanan. Heto po, pamunas. Kinuha ni Ricardo ang panyo. Sa kanilang pag-abot, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang maikling sandali, ngunit para kay Ricardo, para itong isang kuryenteng dumaloy, isang init, isang tunay na koneksyon ng tao na matagal na niyang hindi naramdaman. Bahagya nilang binawi ang kanilang mga kamay, kapwa medyo nailang. Naku, basang-basa na po kayo. Sabi ni Mia, ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Baka po kayo magkasakit niyan. Okay lang, sagot ni Ricardo habang marahang pinupunasan ang kanyang buhok. Sanay ako sa hirap. Isang maliit na kasinungalingan, ngunit sa sandaling iyon ang katotohanan ng buhay ni Carlos. Ang paghihintay sa loob ng nasirang sasakyan habang ang ulan ay walang tigil na bumubuhos sa labas, ay lumikha ng isang munting mundo para sa kanilang dalawa. Naging mas malalim ang kanilang pag-uusap. Naitanong ni Ricardo ang tungkol sa mga pangarap ni Mia na tila natabunan na ng kanyang mga responsibilidad. Dati po'n pag-amin ni Mia, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Pangarap ko pong maging nurse para maalagaan ko si Lola
ng mas mabuti at para makatulong din sa iba. Pero, kailangan munang unahin ang kailangan. Ngumiti siya, isang nangiting may bahid ng panghihinayang, ngunit puno pa rin ng pag-asa. Siguro balang araw, habang nakikinig, pinagkumpara ni Ricardo ang simpleng pangarap na yon sa mga ambisyon ni Catherine, mga ambisyon na nakasentro sa yaman, sa status, sa pag-angat ng sarili. Ang pangarap ni Mia ay para sa iba. Ang pangarap ni Catherine ay para lang sa sarili nito. At sa sandaling iyon, mas naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang mga kumikislap na ilaw ng paparating na tow truck ang bumasag sa kanilang munting mundo. Tila sila nagising mula sa isang panaginip. Bumalik sila sa realidad, isa siyang driver at siya ay kanyang pasahero. Nang dumating ang tow truck, iginiit ni Ricardo na siya na ang magbabayad para sa ibang masasakyan ni Mia pauwi. Naku, wag na po Kuya Carlos. Nakakahiya naman po. Ako na po. Pagpupumilit ni Mia. Hindi. Maring sabi ni Ricardo. Sa unang pagkakataon ay lumabas ang awtoridad sa kanyang boses. Ako ang may kasalanan. Ako ang bahala sa'yo. Inabutan niya ng pera ang driver ng taxi na kanyang pinara. Ihatid niyo po siya ng ligtas. Walang nagawa si Mia kundi sumakay. Bago umandar ang taxi, tumingin siya pabalik kay Ricardo na nakatayo sa ilalim ng ulan. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang tingin ng pasasalamat mula kay Mia at isang tingin ng isang bagay na mas malalim mula kay Ricardo. Lingid sa kanilang kaalaman, hindi lang ang tow truck ang nakasaksi sa kanilang sandali. Ilang metro ang layo sa loob ng isang madilim na kotse, isang lalaki ang nakaupo. Hawak niya ang isang camera na may long lens. Kanina pa niya sinusundan si Mia simula nang lumabas ito sa kanilang eskinita. Ito ang utos ng kliyente niya. Subaybayan ang babae. Ang target natin ay lalapit din sa kanya. At tama nga siya. Ang pagkasira ng kotse ay isang hindi inaasahang biyaya. Isang itim na Mercedes-Benz ang marahas na huminto sa tapat ng isang simpleng karinderya sa Project 4. Ang makintab at mamahaling sasakyan ay tila isang alien sa magulo at maalikabok na kalye. Bumukas ang pinto at mula rito ay lumabas si Catherine na para bang isang reyna na bumibisita sa tirahan ng mga alipin. Nakasuot ito ng isang puting-puting power suit. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng malalaking itim na salamin at ang kanyang mga labi ay pininturahan ng kulay dugong pula. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang folder na naglalaman ng mga litrato at report mula sa investigador. So this is where he slums it. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng pagkasuklam habang tinitingnan ang karinderya. How pathetic! Dahan-dahan siyang naglakad, ang tunog ng kanyang stiletto heels ay tila isang babala sa sementadong daan. Hindi pa siya papasok. Hihintayin niya ang perpektong tiyempo. Ang paghihiganti para sa kanya ay isang sining na kailangang isagawa ng may estilo at katumpakan. Sa loob ng karinderya, ang mundo ni Ricardo at Mia ay payapa. Ang hangin ay puno ng amoy ng nilulutong adobo at ng tawanan ng ibang mga kumakain. Pagkatapos ng insidente sa nasirang kotse, iginiit ni Ricardo na ilibre si Mia ng tanghalian bilang pasasalamat sa pag-unawa nito. Naku Kuya Carlos, sobra-sobra na po ito, sabi ni Mia habang nahihiyang nakatingin sa dalawang order ng tapsilog sa kanilang mesa. Hindi niyo po kailangang gawin to. Hayaan mo na. Sagot ni Ricardo, isang tunay na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Utang ko to sa'yo. Kung hindi dahil sa panyo mo, baka nilagnat na ako. Nagtawanan sila. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng bigat sa kanilang mga balikat. Walang eviction notice, walang masakit na pagtataksil. Tanging dalawang taong nagkakamabutihan sa ibabaw ng isang platong pagkain. Tinitingnan ni Ricardo kung paano kumain si Mia
Simple, walang arte, at may tunay na gana. Ang bawat subo nito, ang bawat ngiti, ay nagpapagaan sa kanyang puso. Nagsisimula na siyang maniwala na marahil posible palang magsimulang muli. Ngunit ang kapayapaan ay marupok. Biglang dumagundong ang katahimikan sa kanilang paligid. Ang mga nagtatawanan ay natahimik. Ang mga kutsara at tinidor ay huminto sa paggalaw. Naramdaman ni Ricardo ang pagbabago sa hangin bago pa man niya makita ang dahilan. Ang pagdampi ng mamahaling French perfume sa amoy ng piniritong isda. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon nakatayo sa may pintuan ay si Catherine. Para siyang isang mangangaso na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang biktima. Dahan-dahan nitong tinanggal ang kanyang salamin at ang mga mata nito, malamig, matalim at puno ng galit, ay direktang tumama kay Ricardo bago dahan-dahang lumipat kay Mia. Naglakad ito, papalapit sa kanilang mesa. Ang bawat hakbang ay kalkulado. Huminto ito sa tabi nila, isang mapanuyang ngamang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Well, 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 sabi ni Catherine, ang boses ay kalmado, ngunit tila lason na kumakalat sa hangin. Ricardo, my love, dito ka lang pala nagtatago at mukhang may nahanap ka ng bagong libangan. Nanigas si Mia sa kanyang upuan, hindi maintindihan ang nangyayari. Ricardo, tanong niya tumingin kay Carlos, na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Ngumisi si Catherine. Kinuha nito ang isang baso ng tubig mula sa kabilang mesa. Oh, patawarin mo ako. Masyado yata akong bastos. At sa isang mabilis na kilos, aksidente niyang ibinuhos ang laman ng baso sa kandungan ni Mia. Ay sigaw ni Mia na patayo sa gulat at sa lamig ng tubig. Oops, my apologies, sabi ni Catherine. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang dulas naman ng kamay ko. Ano ba? Hindi napigilang sagot ni Mia habang pinupunasan ang kanyang basang uniforme. At iyon ang hinihintay ni Catherine. Ang reaksyon. Agad na nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging kalmado, naging isa siyang halimaw. Abat, sumasagot ka pa. Sigaw niya sapat na para marinig ng buong karinderya. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanila na ngayon. Sino ka para sumagot sa akin, ha? Isang desperadang babae na kumakapit sa patalim, isang gold digger. Hinablot ni Catherine ang braso ni Mia. Hindi niyo ba alam kung sino ang kasama ng babaeng to? Sigaw niya sa mga usisero. Hindi yan hamak na driver. Siya si Ricardo de la Vega, ang fiancé ko. At ang babaeng to, itong basahan na to, ay isang ahas na sumisira sa aming relasyon. Ang bawat salita ay parang isang sampal kay Mia. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkalito habang nakatingin kay Ricardo na nananatiling nakatayo, paralisado, hindi makapagsalita. Hindi pa tapos si Catherine. Sa isang marahas na kilos, hinablot nito ang mumurahing bag ni Mia na nakasabit sa upuan. Itinaob niya ito. Lahat ng laman ay kumalat sa maruming sahig. Isang lumang pitaka na may ilang lupi-luping pera. Isang lipstick na halos ubos na. Ang ID niya sa botika. At isang maliit na ka-frame na litrato. Ang nag-iisang larawan ni Lola Rosario noong kabataan nito. Tingnan ninyo, pangungutya ni Catherine. Ito ang kayamanan ng kalaguyo ng fiancé ko. Isang babaeng galing sa Divisoria na nagpapanggap na prinsesa. Yumuko si Mia nanginginig upang damputin ang larawan ng kanyang lola. Ngunit mas mabilis si Catherine. Itinaas nito ang kanyang paa. Ang matulis na takong ng kanyang stiletto ay direktang bumagsak sa maliit na frame. Crack! Ang tunog ng nababasag na salamin ay tumusok sa puso ni Mia ng mas malalim kaysa sa kahit anong masasakit na salita. Ang larawan ng kanyang pinakamamahal na lola ngayon ay may lamat sa ilalim ng paanan ng isang babaeng hindi niya kilala. Napatigil ang lahat. Si Ricardo, nakatayo ang kanyang isip.
ay isang magulong bagyo ng gulat, pagkakasala at takot. Ang dalawang mundo niya ay nagbanggaan sa pinakamalupit na paraan at iniwan siyang pipi at walang magawa. Tumingala si Mia, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Ricardo. Hindi isang tingin ng galit, kundi isang tingin ng matinding, hindi masukat na sakit at pagkadismaya. Isang tingin na nagtatanong, bakit? Hindi siya nakatanggap ng sagot. Walang sinabi si Mia. Dahan-dahan siyang yumuko, pinulot ang basag na larawan, niyakap ito sa kanyang dibdib, at saka siya tumakbo. Tumakbo siya palabas ng karinderya, palayo. Sa mga mapanghusgang mata, palayo sa babaeng sumira sa kanyang dignidad, at higit sa lahat palayo sa lalaking hinayaan lang itong mangyari. Para kay Ricardo, ang pagtakbo ni Mia ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Ang mga pangungutya ni Catherine, ang mga bulungan ng mga tao sa paligid, lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang likod ng babaeng tumatakbo palayo, dala-dala ang mga piraso ng kanyang nawasak na dignidad. Mia, sigaw niya, at sa wakas ay kumilos. Tinulak niya ang mesang nakaharang sa kanya at sinubukang habulin si Mia. Ngunit hinarang siya ni Catherine, na ngayon ay may ngiti ng tagumpay sa mga labi. "Let her go, Ricardo," sabi nito. Ang boses ay nagbalik na sa pagiging kalmado at mapagkunwari. "She's not worth it. Halika na, umuwi na tayo. Let's talk." Hinawakan nito ang kanyang braso na para bang sila ay isang normal na mag-asawang nagkaroon lang ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Sa isang marahas na kilos, iwinaksi ni Ricardo ang kamay ni Catherine. Tiningnan niya ito, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang nakita ni Catherine sa mga mata ni Ricardo ay hindi pag-ibig o pagkalito, kundi purong pagkasuklam. "Don't touch me," mariin niyang sabi. Bawat salita ay may bigat ng granito. Hindi na niya ito pinansin pa at nagmamadaling lumabas ng karinderya. Pagdating niya sa labas, wala na si Mia. Tanging ang maalikabok na kalsada at ang mga nag-uusisang tingin ng mga taong kalye ang kanyang naabutan. Para siyang tangang umikot-ikot, sumisigaw ng pangalan ni Mia sa mga eskinita, ngunit walang sumasagot. Nilamon na siya ng syudad. Bumalik si Ricardo sa kanyang inuupahang kotse, hindi ang Mercedes ni Catherine. Habang nagmamaneho, ang kanyang isip ay isang malaking kaguluhan. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing marinig niya ang pagtataksil ni Catherine ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama itong bagong uri ng sakit, ang pagkakasala. Siya ang may gawa nito. Ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang pagiging duwag, ang naglagay kay Mia sa sitwasyong yon. Hindi siya umuwi sa Bijipan, nagmaneho siya papunta sa tanging lugar na alam niya, ang looban sa Quezon City, kung saan nakatira si Mia. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan at naglakad patungo sa maliit na apartment. Nakatayo siya sa harap ng pintong yari, sa kupas na kahoy. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, ngunit ibinaba rin ito. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Sa huli, pagkatapos ng halos isang oras na pagtayo sa labas, kumatok siya. 3 beses. Mahina, nag-aalinlangan. Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas na ngayon. "Umalis ka na." Isang boses mula sa loob, ang boses ni Mia, basag at puno ng sakit. Hindi sumuko si Ricardo. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. "Mia, please." Pakiusap niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan nating mag-usap. Pakinggan mo muna ako." "Wala na tayong dapat pag-usapan." Sigaw ni Mia. "Sino ka ba talaga? Isa ka bang driver na nagngangalang Carlos o isang milyonaryong nagngangalang Ricardo? O baka naman pareho kayong sinungaling?" Napapikit si Ricardo.
Bawat salita ay tumatagos sa kanya. Ipapaliwanag ko ang lahat. Please, buksan mo ang pinto. Katahimikan. Akala niya ay hindi na ito sasagot. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita itong muli. Mas mahina na ngayon, tila naubusan na ng lakas. Bakit hindi mo ako ipinagtanggol? Ang simpleng tanong na yon, ang pinakamasakit sa lahat. Dahil wala siyang maibigay na magandang sagot. I froze. Pag-amin niya ang boses ay puno ng kahihiyan. Natakot ako, Mia. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi na niya hinintay na bumukas ang pinto. Naupo siya sa maruming semento sa labas ng apartment, isinandal ang kanyang likod sa pinto. At doon nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat sa nakasarang pinto. Ang tungkol kay Catherine, ang kanyang mga pagdududa, ang kanyang hangal na plano. Ikinuwento niya ang narinig niya sa kotse noong gabing iyon, ang bawat masakit na salita ng pagtataksil at panloloko. Ikinuwento niya kung paano siya tumakas, kung paano siya naging si Carlos at kung paano sa gitna ng kanyang pagtatago ay nakilala niya si Mia. Sa'yo ko lang naramdaman ulit na maging totoo. Sabi niya ang kanyang boses ay garalgal na. Sa'yo ko lang naramdaman na may nakakakita sa akin hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa kung sino ako, kahit na ang ako na yon ay isang kasinungalingan din. Habang nagsasalita siya, hindi niya namalayan ang pagpatak ng sarili niyang mga luha. Ang lahat ng sakit, galit at pagkakasala na kinimkim niya sa loob ng mga linggo ay bumuhos. Sa loob ng apartment nakaupo si Mia sa sahig, nakasandal din sa kabilang panig ng pinto. Nakikinig siya. Ang bawat salita ni Ricardo ay naririnig niya. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng isang bagay na hindi niya inaasahan awa. Nang matapos si Ricardo, katahimikan ang muling namayani. Ilang minuto ang lumipas, akala ni Ricardo ay wala nang mangyayari. Akmang tatayo na siya para umalis nang marinig niya ang tunog ng pag-ikot ng seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Mia, ang kanyang mga mata ay mapupula at namamaga sa kaiiyak. Tiningnan niya si Ricardo, ang lalaking nakaupo sa sahig, basang-basa ang mukha sa luha, mukhang miserable at talunan. So, sabi ni Mia sa isang basag na tinig, ang tanong na babago sa lahat. Lahat ba? Lahat ng mga biyahe, ang kape, ang mga kwentuhan. Lahat ba yon? Kasinungalingan din. Tumingala si Ricardo. Ang mga mata niya ay puno ng pagsusumamo. Ang pangalan ko, ang pagkatao ko, iyon ang kasinungalingan. Sagot niya, ang bawat salita ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pero ang naramdaman ko para sa iyo, Mia, yun ang nag-iisang bagay na totoo sa buhay ko sa mga nagdaang linggo. Tinitigan siya ni Mia. May pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata, isang malalim na sugat na hindi pa naghihilom. Huminga siya ng malalim at sa isang kilos na dumurog sa natitirang pag-asa ni Ricardo, dahan-dahan niyang isinara muli ang pinto. Clack! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay mas malakas, mas pinala kaysa sa anumang sigaw. Isang malinaw na mensahe. Tapos na. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang hatol kay Ricardo. Ngunit sa halip na tuluyang masiraan ng loob, isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang kalungkutan, determinasyon. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging si Carlos. Oras na para harapin ang lahat bilang si Ricardo de la Vega. Umalis siya sa looban ni Mia, ngunit hindi para sumuko. Dumiretso siya sa tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Naabutan niya si Don Andres sa library nito, napapaligiran ng mga lumang libro at amoy ng tabako. Nang makita ng matanda ang itsura ni Ricardo, magulo ang buhok, gusot ang damit, at may bakas ng luha sa mga mata, agad nitong ibinaba ang kanyang binabasa.
Ricardo, iho, anong nangyari sa'yo? Para kang binagyo. Nag-aalalang tanong ng matanda. Doon sa harap ng kanyang ninong ibinuhos ni Ricardo ang lahat. Mula sa plano niyang sorpresahin si Catherine hanggang sa iskandalo sa karinderya. Hindi siya nag-iwan ng kahit anong detalye kasama na ang kanyang mga pagkakamali at ang kanyang pagiging duwag. Tahimik na nakinig si Don Andres. Nang matapos si Ricardo, hindi ito nagalit o nanghusga. Tumayo ito nagsali ng 2 baso ng brandy at inabot ang isa kay Ricardo. Alam kong may mali sa babaeng yon, sabi ng matanda. Pero hindi ko inakalang ganito kalala. Huminga ito ng malalim. Ang tanong ngayon, iho, ay hindi kung bakit ito nangyari. Ang tanong ay ano ang gagawin mo ngayon. Tumingin si Ricardo sa kanyang ninong ang apoy, ay muling nag-aalab sa kanyang mga mata. Hindi na ako tatakbo, ninong. Lalaban ako. Pero hindi lang para sa sarili ko. Para din kay Mia. Kailangan kong itama ang mga mali ko. Sa sumunod na mga oras ang library ni Don Andres ay naging kanilang war room gamit ang impluensya at karanasan ng matanda at ang bagong found na tapang ni Ricardo. Nagsimula silang bumuo ng isang plano. Isang plano para ilantad si Catherine sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Habang si Ricardo ay nagpaplano ng kanyang pagbabalik, si Mia naman ay hinarap ang resulta ng iskandalo. Kinabukasan naging sentro siya ng tsismis sa kanilang lugar. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ay ngayon nagbubulungan kapag dumadaan siya. Ayan na yung kirida ng milyonaryo, dinig niyang sabi ng isa. Akala mo Santa Malandi pala. Sabi naman ng isa pa. Mas masahol pa sinamantala ni Catherine ang sitwasyon. Gamit ang kanyang social media influence, nagpost ito ng isang mahabang madamdaming kwento. Pinalabas niya ang sarili bilang isang kawawang biktima, isang nobyang tapat na pinagtaksilan. Hindi niya pinangalanan si Mia, ngunit ang mga deskripsyon ay malinaw. Isang hamak na oportunista na ginamit ang kahirapan para akitin ang aking mapapangasawa. Ang post ay naging viral dahil dito tinawag si Mia ng manager niya sa butika. Mia, pasensya na. Sabi ng manager na halatang hindi komportable. Nakakarating na sa mga customer ang chismis. Nakakaapekto sa negosyo. Kailangan mo munang mag-leave. Indefinitely. Nawalan siya ng isang trabaho. Ang natitira na lang ay ang trabaho sa bar na hindi sapat para sa upa at gamot ni Lola Rosario. Ang sobre ng eviction notice ay tila mas naging mabigat. Ang pader ay tila papalapit ng papalapit. Isang hapon, habang nag-aalaga siya kay Lola Rosario, may kumatok sa kanilang pinto. Isang delivery man na may dalang isang maliit na sobre. Nang buksan ito ni Mia, nakita niya ang isang manager's check na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Walang pangalan kung kanino galing, ngunit alam niya. Ang pera ay solusyon sa lahat ng kanyang problema. Pambayad sa upa, pambili ng gamot, pambili ng kapayapaan ng isip. Ngunit habang tinititigan niya ang check, hindi ginhawa ang kanyang naramdaman, kundi insulto. Akala ba niya mabibili niya ang kapatawaran ko? Akala ba niya pera ang katapat ng dignidad ko? Kinuha niya ang kanyang telepono. Ginamit niya ang numero sa log ng ride-hailing app. Umaasang yun pa rin ang numero ni Carlos. Nagring ito. Sumagot si Ricardo. Mia, nakuha ko ang pera. Malamig na, sabi ni Mia. Saan ko ito pwedeng isauli sa'yo? Natahimik si Ricardo sa kabilang linya. Mia, tulong yan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Putol ni Mia, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pride. At lalong hindi ko kailangan ng awa mo. Huwag mo akong itulad sa fiancé mo na pera lang ang habol. May dignidad pa ako, Ricardo. Bago pa man makasagot si Ricardo, ibinaba na niya ang tawag. Ibinalik niya ang check sa sobre. Isusuli niya ito. Kahit na mga hulugan iyon na mas lalo silang maghihirap. Kinagabihan muling nakatanggap si Mia ng isa pang delivery. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pera.
Isa itong makapal at eleganteng imbitasyon. You are cordially invited to the De La Vega Holdings Annual Charity Gala. Sa ilalim nito may isang sulat kamay na mensahe. Mia, I understand if you hate me, but please come. I won't ask for your forgiveness. I only ask that you come and see the truth for yourself. Ricardo. Hawak ni Mia ang imbitasyon. Ito na ang pagkakataon niyang isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Isa sa uli niya ang pera. Haharapin niya si Ricardo sa huling pagkakataon. At pagkatapos ay aalis siya at hindi na muling lilingon pa. Hindi niya alam na sa pagpunta niya sa gabing iyon, hindi siya saksi lamang, kundi siya ang magiging sentro ng lahat. Ang katotohanang sinasabi ni Ricardo ay hindi lang tungkol kay Catherine, kundi tungkol din sa kanya. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang sa ilaw ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ng mahinang tunog ng isang string quartet. Ang mga pinakamayayamang tao sa Maynila ay narororoon nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang damit. Bawat isa ay may hawak na kopita ng champagne. Sa gitna ng lahat si Catherine ay parang isang bituin. Nakasuot ito ng isang napakagandang pulang gown na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Bawat ngiti, bawat tawa, bawat pakikipag-usap niya ay perpektong isinasagawa. Ito ang kanyang entablado at siya ang bida, ang matapang at kaawa-awang nobya na iniwan ngunit nananatiling matatag para sa kawanggawa. Catherine, darling, you are so brave, sabi ng isang matronang sosyal, to still host this event after everything you've been through. The foundation needs me. Sagot ni Catherine, isang peking luha ang kumikislap sa gilid ng kanyang mata. I cannot let my personal tragedy affect the lives of the less fortunate. Nang biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, lahat ng ulo ay napalingon. Pumasok si Mia. Para siyang isang ibon na napadpad sa isang hawla ng mga pabo real. Nakasuot lang siya ng isang simpleng itim na bestida na hiniram niya sa kanyang katrabaho. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang at sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang sobrang naglalaman ng check. Agad niyang naramdaman ang mga mapanuring tingin, ang mga bulungan. Sino yan? Look at her dress. So plain. Isn't that the girl from the blogs? Naramdaman ni Mia na parang lumiliit siya. Gusto niyang tumalikod at tumakbo. Ngunit bago pa niya magawa yon, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang siko. I'm glad you came. Boses ni Ricardo. Tumingala siya at nakita ito hindi bilang si Carlos, kundi bilang ang tunay na Ricardo de la Vega. Nakasuot ng isang perpektong fit na itim na tuxedo, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at kumpiyansa. Ngunit ang kanyang mga mata, nang tumingin ito sa kanya, ay puno ng parehong pagsusumamo at pasasalamat. Ibabalik ko lang to, sabi ni Mia, iniabot ang sobre. Kinuha ito ni Ricardo ngunit hindi tiningnan. Later, sabi niya. For now, just watch. Bago pa man makaprotesta si Mia, iniwan na siya ni Ricardo at naglakad ito papunta sa entablado. Nakita ni Catherine si Ricardo at ang kanyang muka ay nagliwanag. Akala niya, sa wakas bumalik na ito sa kanya. Akala niya aakyat ito sa entablado para humingi ng tawad sa harap ng lahat. Naglakad siya papalapit sa entablado, handa nang tanggapin ang kanyang nagbabalik loob na nobyo. Kinuha ni Ricardo ang mikropono. Ang buong ballroom ay natahimik. Good evening, everyone. Simula niya ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Thank you for coming to support the De La Vega Foundation. Tonight we talk about charity, about giving. But tonight I want to talk about something more fundamental truth. Tumingin siya diretso kay Catherine na ngayon ay nakatayo sa paanan ng entablado. Ang ngiti
ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. For the past few weeks, you have all heard a story of betrayal painting a picture of a victim and a villain. Naglakad siya sa gilid ng entablado. Tonight, I want to show you the real story. Sa isang senyas niya ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng foundation ay biglang naging itim. Pagkatapos isang tunog ang pumuno, sa ballroom isang tunog na pamilyar kay Ricardo, isang tunog na nagpabago sa kanyang buhay. Ang tunog ng ugong ng makina, ng isang Vios, at pagkatapos isang boses. Ang boses ni Catherine. Konting tiis na lang ito. The old fool Don Andres is getting suspicious. Kailangan na nating bilisan. Ang buong ballroom ay napuno ng bulungan. Ang video na ipinapalabas ay kuha mula sa isang dashcam. Malinaw na ipinapakita ang loob ng kotse mula sa pananaw ng driver. Nakita nila si Catherine sa likod nagre-retouch ng lipstick habang kausap si Patrick sa speakerphone. Sunod-sunod na ipinarinig ang bawat salita ng kanilang pag-uusap. Ang tungkol sa kondo sa Tagaytay, ang tungkol sa offshore accounts, ang kanyang mga salita ng pangungutya kay Ricardo. Isa siyang kawawang bata, nakakaawa. Si Catherine ay namutla na parang isang multo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Sinubukan niyang sumigaw, "Stop this! This is fake, it's fabricated." Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa nagkakagulong mga bulungan ng mga manonood. Ang mga security guard na inatasan na ni Don Andres ay marahang pumalibot sa kanya, pinipigilan siyang makaakyat sa entablado. Ang huling bahagi ng recording ay ang pinakamatindi. Nang ihagis niya ang pera sa upuan at sinabing, "Keep the change." Nang matapos ang video, ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Ang lahat ng mga mata na kanina'y puno ng awa para kay Catherine ay ngayoy puno na ng pagkasuklam. Ang reyna ay nahubaran sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Bumaba si Ricardo mula sa entablado at dahan-dahang lumapit sa nanginginig na si Catherine. Sa tabi nito, nandoon na rin si Don Andres at sa likod niya ay 2 pulis. "Hindi lang yan," sabi ni Ricardo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "My ninong's auditors also found evidence of you and Patrick embezzling funds from the company accounts I entrusted to you. That's not just betrayal, Catherine. That's a crime." Hindi na makapagsalita si Catherine. Tanging mga hikbi na lang ang kumakawala sa kanya habang ang mga pulis ay papalapit. Bago siya tuluyang kunin, tumingin si Ricardo. Sa huling pagkakataon, hindi sa kanya, kundi sa buong audience. Tonight's gala was supposed to raise funds for the less fortunate, deklara niya. And it will. I am pledging half of my personal assets into a new foundation. Tumingin siya sa dulo ng ballroom, hinahanap ang mga mata ni Mia. It will be called the Rosario Foundation, in honor of a woman who taught her granddaughter the true meaning of wealth, love, loyalty, and dignity. A foundation dedicated to helping the elderly who have been abandoned and forgotten. Ang buong ballroom ay sumabog sa palakpakan. Sa gitna ng lahat ng ingay, sa gitna ng kahihiyan ni Catherine, na kinakaladkad palabas, tanging isang bagay lang ang malinaw sa isip ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mia na nakatayo sa may dulo, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng gulat, ng pagkamangha, at ng isang emosyon na hindi pa niya lubos maintindihan. Ang pagtutuos ay tapos na. Ngunit para kina Ricardo at Mia, ang tunay na usapan ay ngayon pa lang magsisimula. Ang palakpakan ay unti-unting humina. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga buntong hininga. Si Catherine ay wala na isang masamang panaginip na sa wakas ay nagwakas. Sa gitna ng naglilinis na mga waiter at mga natitirang bisita na nag-uusap tungkol sa eskandalo ng taon, dahan-dahang tinahak ni Ricardo ang ballroom. Ang bawat hakbang niya ay tila mas mabigat kaysa sa nauna, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat
ng hindi pa natatapos na usapan. Nakatayo pa rin si Mia sa parehong pwesto, malapit sa pinto na para bang handa ng tumakas. Anumang oras, ang mga luha sa kanyang pisngi ay natuyo na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakabantay, puno ng halo-halong emosyon. Huminto si Ricardo, ilang talampakan mula sa kanya, nagbibigay ng espasyo. Hindi na siya si Carlos na driver o si Ricardo na bilyonaryo. Sa sandaling iyon, siya lang ay isang lalaking nakatayo sa harap ng babaeng nasaktan niya, umaasang mabibigyan ng isa pang pagkakataon. Mia, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina para lang sa kanilang dalawa. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ito, hinahayaang ang kanyang mga mata ang magsalita ng lahat ng kanyang pagkalito. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako. Pagpapatuloy ni Ricardo. Hindi pa ngayon. Alam kong masyadong malaki ang kasalanan ko. Nagsinungaling ako, itinago ko kung sino ako, at ang pinakamasama sa lahat, hinayaan kitang masaktan sa paraang hindi mo kailanman marapat maranasan. Lumunok siya, ang katotohanan ay masakit sabihin. Ang masasabi ko lang ay, patawad. Patawad dahil sa bawat kasinungalingan. Patawad dahil sa aking karuwagan. At patawad dahil sa paghila ko sa iyo sa gulo ng buhay ko. Sa wakas nagsalita si Mia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang Rosario Foundation, totoo ba yon? Tumango si Ricardo. Bawat salita. Pero hindi ko ginawa yon para bilhin ang kapatawaran mo. Ginawa ko yon dahil sa mga gabing nakikinig ako sa mga kwento mo tungkol sa lola mo. Napagtanto ko kung ano ang tunay na mahalaga. It's not about buildings or stock prices. It's about taking care of the people we love. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tiningnan ni Mia ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay tumingin pabalik kay Ricardo. Kailangan ko ng panahon, sabi niya sa wakas. Masyadong marami ang nangyari. Kailangan kong isipin ang lahat. Walang pagtutol sa mukha ni Ricardo, tanging pag-unawa. I understand, sabi niya. All the time you need. Pero sana, hayaan mo akong ipakita sa'yo, hindi sa salita, kundi sa gawa, na ang pagsisisi ko ay totoo. Ilang linggo ang lumipas, walang marangyang regalo, walang malalaking sorpresa. Ngunit si Ricardo ay laging naroon. Isang Sabado ng umaga, habang naglalaba, si Mia sa labas ng kanilang apartment, isang pamilyar na Vios ang huminto sa kanto. Bumaba si Ricardo, hindi nakasuot ng tuxedo, kundi ng simpleng t-shirt at maong may daladalang toolbox. Napansin ko noong huli na may butas ang yero ninyo, sabi niya, medyo nahihiya. Baka tumulo kapag umulan ulit. Pwede ko bang ayusin? Hindi nakasagot si Mia sa una, ngunit sa huli tumango siya. Maghapon na ginugol ni Ricardo ang pag-aayos sa kanilang bubong. Pawis na pawis, may mga mantsa ng alikabok sa mukha. Sa tanghalian inabutan siya ni Mia ng isang plato ng kanin at pritong isda. Tahimik silang kumain sa isang maliit na bangko sa labas ng bahay. Walang pilitan, walang awkward na usapan. Tanging 2 taong nagsisimulang magkakilala muli. Sa sumunod na mga araw ang mga pagbisita ni Ricardo ay naging regular. Minsan sasamahan niya si Mia na mamalengke. Sa ibang araw, uupo lang siya sa sala nila, tahimik na nakikinig habang si Lola Rosario sa isang good day ay nagkukwento tungkol sa kanyang kabataan. Natutunan ni Ricardo na magtimpla ng kapeng gusto ni Mia. Natutunan naman ni Mia na ang paboritong pagkain ni Ricardo ay simpleng sinigang na baboy. Isang gabi habang nag-aayos sila ng mga lumang litrato para sa Rosario Foundation, inilabas ni Ricardo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ang kahon na naglalaman ng singsing na para sana kay Catherine. Hindi ito proposal. Mabilis niyang sabi, nakikita ang pag-aalangan sa mukha ni Mia. Binuksan niya ito.
Sa ilalim ng ilaw ang diamante ay kumikinang ng napakaganda. This ring, sabi niya, represents a lie. It was meant for a future that was never real, but I want to turn it into something truthful. Kinuha niya ang kamay ni Mia. Hindi niya isinuot ang singsing sa daliri nito. Sa halip, inilagay niya ang kahon sa palad nito. Gusto kong ikaw ang magtago nito, sabi niya. At balang araw kapag handa ka na, kapag napatunayan ko na ang sarili ko sa'yo, marahil pwede na nating pag-usapan kung saan ito dapat mapunta. Pero kung hindi man dumating ang araw na, yon na iintindihan ko. Tinitigan ni Mia ang singsing pagkatapos ay tumingin kay Ricardo. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong gabing iyon sa karinderya, isang maliit tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya ibinalik ang kahon. Dahan-dahan niya itong isinara at itinabi. Isang tahimik na pagtanggap, isang pangako ng isang posibleng bukas. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasalan o sa isang biglaang deklarasyon ng walang hanggang pag-ibig. Nagtapos ito sa isang tahimik na gabi sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Nagtapos ito sa kanila na magkatabing nakaupo nagtatawanan sa isang lumang joke ni Lola Rosario. Mia, tanong ni Ricardo habang naghahanda ng umuwi. Bukas, pwede ba kitang ihatid ulit sa trabaho? Tumingin si Mia sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit o pagdududa kundi ng isang bagong liwanag. Oo naman, sagot niya. Carlos, nagkangitian sila. Ito ang kanilang bagong simula. Hindi perpekto, puno ng mga peklat mula sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito ay totoo. At para sa kanilang dalawa, iyon lang ang mahalaga. Ang bonggang romansa ni Ricardo at Mia ay tumagal ng eksaktong 3 linggo. 3 linggo ng mga ninakaw na sandali, pag-aayos ng bubong, tahimik na pagkain ng pandesal sa umaga, at pakikinig sa mga kwento ni Lola Rosario. Sa loob ng maliit na apartment sa Quezon City, sila ay sina Carlos at Mia pa rin 2 taong nagtatagpo sa gitna ng pagiging simple. Ngunit sa labas ng mundong iyon, ang mga anino ng kanilang totoong buhay ay nagsimulang humaba at magbanta. Ang una sa mga aninong yon ay bumalik sa anyo ng De La Vega Holdings. Ang eskandalo ni Catherine ay hindi lang isang chismis na nalimutan. Ang pagnanakaw na ginawa nito, kasama si Patrick, ay nag-iwan ng butas sa pananalapi ng isang mahalagang dibisyon ng kumpanya. At ang mga kakompetensya na parang mga buwitreng na kaamoy ng dugo ay sinamantala ang kahinaan. Ang mga stock natin ay bumaba ng 7%, Ricardo. Sabi ni Don Andres sa isang emergency board meeting. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Ang mga investor ay kinakabahan. Kailangan nilang makita na ang kapitan ay nakabalik na sa barko at hawak niya ng mahigpit ang manibela. Napilitan si Ricardo na bumalik sa kanyang mundo. Ang mga simpleng t-shirt ay napalitan ng mga mamahaling suit. Ang Vios ay nanatili sa garahe habang ang kanyang dekotseng Porsche ang muling gumulong sa mga kalsada ng BGC. Ang mga araw niya ay napuno ng mga walang katapusang pagpupulong pag-aaral ng mga financial report at paggawa ng mga mahihirap na desisyon para maisalba ang kumpanya. Sinubukan niyang panatilihin ang koneksyon. Tumatawag siya kay Mia tuwing may pagkakataon. Kamusta si Lola? Kumain ka na ba? I miss you. Ngunit ang mga pag-uusap ay nagiging maikli. Ang pagod sa kanyang boses ay hindi maitatago. Isang gabi nangako siyang dadalaw. Naghintay si Mia. Nagluto siya ng paborito nitong sinigang. Lumipas ang 8:00, 9:00, 10:00. Walang Ricardo. Bandang 11:00 isang text ang dumating. I'm so sorry. A crisis came up at the office. I can't leave. Babawi ako. Tinitigan ni Mia ang lumalamig na sinigang. Naiintindihan niya. Siyempre, naiintindihan niya. Ngunit hindi niya mapigilan ang maliit na kirot ng pagkadismaya. Ito ang realidad.
At sa realidad na iyon ang maliit nilang mundo ay pangalawa lamang. Ang ikalawang anino ay mas personal at mas mapanganib. Isang hapon, habang nagwawalis si Mia sa labas ng kanilang apartment, isang matandang babae, si Aling Puring ang tsismosa nilang kapitbahay, ang lumapit sa kanya. "Mia Ija," sabi nito, ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. "Nakita ko kahapon yung boyfriend mong milyonaryo. May kasamang ibang babae sa isang restaurant sa Makati. Maganda mukhang sosyal." Nanigas si Mia. Alam niyang hindi dapat siya maniwala. Ngunit ang laso ng pagdududa na minsan nang itinanim ng mga kasinungalingan ni Ricardo ay nagsimulang kumalat muli. Kinagabihan, hindi niya napigilang itanong ito kay Ricardo sa telepono. "May kasama ka raw babae kahapon?" Sinubukan niyang gawing kaswal ang tanong, ngunit nabigo siya. Natahimik si Ricardo sa kabilang linya. That. It was a business meeting, Mia. Si Miss Sandoval, isa siyang abogadong tumutulong sa kaso laban kay Catherine. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Because it was just a meeting." Sagot ni Ricardo, may bahid ng inis sa boses dahil sa pagod. "Mia, you have to trust me. Pinagkakatiwalaan kita." Mahinang sagot ni Mia. Pero mahirap magtiwala kapag ang buong mundo ay nagsasabing hindi ako nababagay sa'yo. Iyon ang katotohanan. Sa bawat pagbisita ni Ricardo sa kanilang lugar, nakikita ni Mia ang mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay. Nakikita niya ang agwat ang mamahalin nitong relo kumpara sa kanyang mga gasgas na tsinelas, ang makintab nitong kotse sa kanilang baku-bakong kalsada. Siya ay naging isang atraksyon, ang swerteng dalagang nakabingwit ng milyonaryo. At kinamumuhuian niya ang pakiramdam na yon. Ang pinakamatinding dagok ay dumating 1 linggo pagkatapos. Gabi, biglang inatake ng matinding hirap sa paghinga si Lola Rosario. Namutla ito at nawalan ng malay. Sa sobrang taranta ang una at tanging taong naisip tawagan ni Mia ay si Ricardo. Agad siyang sumagot. "What's wrong?" Si Lola hindi siya makahinga. Humahagulgol na sabi ni Mia. "Okay, calm down. I'm on my way. Call an ambulance. I'll meet you at St. Luke's in BGC. It's the best hospital." Ang isip ni Mia ay blanko. Sinunod niya lang ang sinabi ni Ricardo. Sa emergency room ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumikilos. Si Mia ay nakaupo sa isang sulok, nanginginig, yakap-yakap ang sarili. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating si Ricardo, hingal na hingal. Ang mamahaling suit ay gusot na. Agad siyang nilapitan ni Mia at niyakap. Sa mga bisig ni Ricardo, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaligtasan. "Anong sabi ng mga doktor?" tanong nito. Hindi pa po nila sinasabi. Nasa loob pa siya. Umiiyak na sagot ni Mia. Hindi na nagtanong pa si Ricardo. Lumapit siya sa front desk, inilabas ang kanyang itim na credit card at sinabi sa staff, "Ako ang bahala sa lahat ng bayarin ng pasyenteng si Rosario Santos. Ibigay ninyo sa kanya ang pinakamagaling na doktor at ang pinakamagandang kwarto. Walang problema sa gastos." Narinig ni Mia ang lahat. At habang ang isang bahagi niya ay nagpapasalamat, ang isang mas malaking bahagi niya ay nakaramdam ng isang matinding kirot. Sa isang iglap, ang kanilang relasyon ay na-define. Siya ang mahirap na nangangailangan. Siya ang mayamang tagapagligtas. Isang doktor ang lumabas mula sa emergency room. Pamilya kay Rosario Santos. Lumapit silang dalawa. She had a mild heart attack, sabi ng doktor. She's stable now, but our tests show a severe blockage in one of her arteries. She will need an angioplasty procedure as soon as possible. How much will that cost, Doc? Nanginginig na tanong ni Mia. The entire procedure, including aftercare, could range from 800,000 to over 1,000,000 pesos. Ang halaga ay parang isang malaking pader na biglang bumagsak sa pagitan ni Ricardo at Mia. Para kay Ricardo ito
ay isang numero lang. Para kay Mia, ito ay isang habang buhay na utang na hindi niya kayang bayaran. Bago pa man makapagsalita si Mia, inunahan na siya ni Ricardo. "We'll do it, Doc," sabi niya sa doktor. "Schedule it immediately. I will take care of everything." Pagkatapos ay lumingon siya kay Mia, ang kanyang muka ay puno ng sinserong pag-aalala. "Don't worry about the money, Mia. Ang mahalaga ay gumaling si Lola." Ngunit hindi iyon ang nakita ni Mia. Ang nakita niya ay ang lalaking minsan na niyang minahal bilang si Carlos, na ngayon ay isang estranghero, isang makapangyarihang bilyonaryo na sinusolusyunan ang problema gamit ang pera. Ang kanyang pag-aalala ay totoo, ngunit ang paraan niya ng pagtulong ay isang sampal sa kanyang dignidad. Tumingin siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig na determinasyon. Hindi mariin niyang sabi na ikinagulat ni Ricardo. "Anong hindi?" "Hindi ikaw ang magbabayad." Sabi ni Mia, ang bawat salita ay may bigat. "Ako ang pamilya niya. Ako ang responsable sa kanya. Gagawa ako ng paraan." Ang mga salita ni Mia ay bumitin sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. "Gagawa ako ng paraan." Tiningnan siya ni Ricardo na para bang nagsasalita ito ng ibang lengguwahe. "Mia, this is not the time for pride." Sabi niya, sinubukang kontrolin ang kanyang pagkadismaya. "This is about your Lola's life. We need to act fast." "At sa tingin mo, hindi ko alam yon." Sagot ni Mia, ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Ang mga taong dumadaan ay napapatingin sa kanila. "Buhay ko ang nakataya sa bawat paghinga niya, Ricardo. Pero hindi ibig sabihin noon ay ipagbibili ko ang dignidad ko para lang doon." "Dignidad? Anong kinalaman ng dignidad dito?" Gulat na tanong ni Ricardo. "I am offering help. I love you. And I love Lola Rosario. Helping you is the most natural thing for me to do." "Hindi," sigaw ni Mia, at sa pagkakataong ito, may mga luha na ng galit sa kanyang mga mata. "Hindi ito pagtulong, Ricardo. Ito ay pagkontrol. Ito ay pagpapakita na dahil may pera ka, kaya mong solusyonan ang lahat. Paano naman ako? Ano ang papel ko dito? Ang kawawang babae na iniligtas mo. Ayoko niyan. Ayokong maging isa pang proyekto mo." Ang salitang proyekto ay tumama kay Ricardo na parang isang malakas na suntok. Iyon ba ang tingin sa kanya ni Mia, isang charity case? "That's unfair, Mia," sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba, naging seryoso. "You know that's not true. Ginagawa ko ito dahil mahal kita." "Kung mahal mo ako," sabi ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado, "igagalang mo ang desisyon ko. Hahayaan mo akong harapin ito bilang ako, hindi bilang nobya ng isang milyonaryo." Tumalikod si Mia at naglakad palayo. Iniwan si Ricardo